na nanggaling sa isang congressional source yung travel funds ni Speaker Romualdez. Dahil dito, attorney, may binantaan na yung mismong network. Ano po yung makikita niyo yung linyang connection nitong, sabihin na natin, pag-persecute kina ka Eric at Dr. Loren? Bakit ang SMNI naglabas yung isang kongresista ng resolution urging National Telecommunications Commission to suspend the network, SMNI? Ano po yung masasabi niyong logic dun sa sinasabi ng resolution na yon? Well, walang logic yan. Poisoning the wells yan, kumbaga, no? Yan yung tinatawag nating violation halimbawa sa logical fallacy of reasoning na hindi malinaw sa'yo kung parang you're trying to expand itong nangyayari ngayon, and then ang tinitira mo ngayon halimbawa is yung SMNI right now. Mm-hmm. So that would be a separate and distinct issue. Whether you like it or not, napakasimple lang dapat nung ginawa nila dyan eh. So halimbawa yung office ni Speaker Romualdez ay, or yung staff niya, pinaliwanag. Pwede naman ipaliwanag yun eh. Opo. Hindi po totoo na may 1.8 billion na traveling funds. Ganito po yan, no? Kasi hindi naman nag-accused eh. Like it or not, napakasimple lang dapat nung ginawa nila dyan eh. So halimbawa yung office ni Speaker Romualdez ay, or yung staff niya, pinaliwanag. Pwede naman ipaliwanag yun eh. Opo. Hindi po totoo na may 1.8 billion na traveling funds. Ganito po yan, no? Kasi hindi naman nag-accused eh. Tama po. Pinost niya as a question yan, As a Angelo. question, So opo. malinaw yan. So anyway, merong constitutional right. Huwag nating i-restrict yung constitutional right ng journalist na it might limit yung access to information and the ability to disseminate kung halimbawa sasabihin mo na kailangan accredited ng KBP. So walang argumento doon. So anong panawagan natin dito? Well, you swallow you swallow your egos. Yun lang yung aking pakiusap sa mga congressman. Ngayon, meron pa ako nakita diyan, no? Parang sinasabi nila, well, hindi naman journalist si Ka Eric at si Dr. Lorraine dahil hindi daw member ng KBP, no? Or yung kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, no? Now, naintindihan natin na may context na gano'n, but just remember na ang KBP ay tinatawag natin private organization, no? So, yung hindi requirement sa isang journalist na ma-accredit ng KBP. Dapat maliwanag yan, no? Dahil walang specific laws sa Pilipinas that mandate journalists to be accredited by KBP para mag-practice ng journalism, Angelo. Basic yan. Kasi the practice of journalism is not limited by such affiliations. So dapat ipaliwanag natin yan sa mga nanonood, no? And then at the same time, kahit na tignan natin sa international standards, no? Alam mo, bilang continuing student of international law, in terms of international standards on freedom of expression and tinatawag nating press freedom, yung pag-require ng mga journalists na katulad ni Ka Eric halimbawa at ni Dr. Lorraine or any journalist na ma-accredit ng isang specificong organization ay may be considered or seen na parang isang gatekeeping yan na pwede niyang maging balakid yan or sangkaan yung free flow of information. So napakahalaga niyan, no? So yung pagbibigay mo, halimbawa, yung interpretation ng mga ibang congressman na ang KBP ay making them as if yung accreditation is mandatory, maling pananaw yon. Kasi parang binibigyan mo yung isang non-state actor. Pag sinabi kong non-state actor, Angelo, ang KBP is non-state. Hindi yan bahagi o ahensya ng pamahalaan.
pag binigyan mo sila ng undue power, it might lead to conflicts, hindi ba? Of Tama, interest. tama. At saka yung tinatawag nating bias, no? Although ang KBP can lend credibility, hindi ba? Sabi natin, Yes, opo. under certain standards, Opo. pero uulitin ko ulit, Angelo, hindi yan legal requirement for the practice of journalism under Philippine law. As a matter of Napakahalaga fact, yan, no? So, attorney. and then at the same time, alam mo, Opo. 2023 na tayo, Angelo, with the advent ng digital media, yung tinatawag natin nature ng journalism, nag-evolve na yan, nagbago na Tama yan. po. Marami ng mga journalists, Angelo, now working online or yung tinatawag natin Bloggers. independent capacities, no? Yes. Na you don't have necessarily na nakatali ka sa traditional broadcast media na that the KBP, for example, primarily represents, no? Yeah. So, napakahalagang paglilinaw yon. So, again, babalikan natin anong anggulo, saan tama yung gumawa ng committee hearing na ito. So, hindi yan ang dapat kinukommittee hearing ninyo. Ibig nyo sabihin, every criticism na matanggap ng isang public official, dahil ayaw nyo yun, isa-subject nyo sa committee hearing, that's abuse of congressional power, Angelo. Opo. Wala yang titindigang paa, kumbaga, no? Kasi whether you like it or not, napakasimple lang dapat nung ginawa nila diyan. So halimbawa, yung office ni Speaker Romualdez or yung staff niya pinaliwanag. Pwede naman ipaliwanag yun. Opo. Hindi po totoo na may 1.8 billion na traveling funds, ganito po yan, no? Kasi hindi naman nag-accuse Tama po. pinost niya as a question yan, As a Angelo. question, So opo. malinaw yan. So anyway, merong constitutional right. Huwag nating i-restrict yung constitutional right ng journalist na it might limit yung access to information and the ability to disseminate. Kung halimbawa sasabihin mo na kailangan accredited ng KBP. So walang argumento doon. So anong panawagan natin dito? Well, you swallow you swallow your egos. Yun lang yung aking pakiusap sa mga congressman. Pakawalan ninyo yan. Si Ka Eric tsaka si Dr. Lorraine, wala kayong rason na i-detain ang mga journalists who are trying to follow the law which Congress itself passed way back in 1956. Opo. Pero yung may marami pong nagsasabi, nagfi-feed na, although obvious na detractors nitong dalawa, yumabang daw po sila, parang hinahamon nila yung Kongreso, kaya yan, pinarusahan sila. Yumabang na daw yan si Dr. Lorraine. Minsan, kasamahan pa niya sa university yung mga nagsasabi. UP, ganun. Tapos, ito si Ka Eric, medyo lumalabis na daw po yung sumobra daw. Parang may mga rumors pa na bayaran sila ni chairman ng Kingdom si Pastor Apollo si Kibuloy para atakihin ng husto yung makakaliwa. Although, yan naman ang direksyon ng gobyerno, di po ba, Attorney? Pero personal assessment yon, subjective assessment ng mga congressman yon, no? Kung tinitignan nila na because of very emphatic si Dr. Lorraine and Ka Eric sa papapaliwanag, very articulate sila. Hindi naman kalabisan yon . Nagbigay naman sila ng respeto, pero kung ipipilit mo, kahit ako, halimbawa, doon sa katayuan nila, ipipilit mo sa akin. Ilang beses ko nang sinagot na ang karapatan ko ay hindi ko pwedeng i-disclose ang source. Tapos ipipilit mo pa rin. And then gusto pa nila lang i-reduce the executive sessions para sabihin na dito mo na lang sabihin. Pareho din yun. Because you are by itself violating the law.
So you're violating SOTO law. So hindi mo pwedeng gawin yun no matter what, whether it is in the committee or in the form of executive sessions. Ang ginawa sana nila yon ay dapat tinerminate na nga yung committee hearing agad kasi kung yun lang yung pagbabatayan nila, no, na at ano ba yung in aid of legislation ba ito, itong ginawa nila, or simply because they don't like that program of Dr. Lorraine and Ka Eric, lalong-lalo na sa usapin na tinatanong doon sa programa niya, focusing doon na nanggaling sa isang congressional source yung travel funds ni Speaker Romualdez. Dahil dito, attorney, may binantaan na yung mismong network. Ano po yung makikita niyo yung linyang connection nitong sabihin na natin pag-persecute kina Ka Eric at Dr. Lorraine? Bakit ang SMNI naglabas yung isang kongresista ng resolution urging National Telecommunications Commission to suspend the network, SMNI? Ano po yung masasabi niyong logic dun sa sinasabi ng resolution na yon? Well, walang logic yan. Poisoning the wells yan, kumbaga, no? Yan yung tinatawag nating violation, halimbawa sa logical fallacy of reasoning, na hindi malinaw sa'yo kung parang you're trying to expand itong nangyayari ngayon, and then ang tinitira mo ngayon halimbawa is yung SMNI right now. So that would be a separate and distinct issue.